Pautangin ang Diyos. Ang sabi sa Proverbs 19 verse 17, parang pagpapautang kay Yahweh ang pagtulong sa mahirap. At pagdating ng panahon, si Yahweh ang magbabayad. Kapag naging mabuti tayo sa mga mahirap na responsable, masipag at nagsisikap, ang Diyos ang siyang magbabayad kung anuman ang itinutulong natin sa kanila. Sila yung mga masasarap at dapat na tinutulungan. Hindi yung mahihirap na nga, tamad, batugan, irresponsable, lasenggo, nambubugbog ng asawa, sugarol, gumagamit ng ipinagbabawal na gamot, mga taong parang linta na sumisipsip sa dugo ng kanilang mga kamag-anak. Tapos wala namang ginagawa para matugunan ang mga sariling pangangailangan. Hindi como poor ay qualified ng tulungan. Katulad nga ng ating mga unang pinag-aralan, yung mga deserving at needy ang tulungan natin. Hindi yung alam mo na ngang tamad, alam mo na ngang batugan, babalikatin mo pa. Kinonsente mo pa yung pagiging tamad at batugan ng tao. Kapag tumutulong tayo sa mga mahihirap na masikap, parang sa Diyos tayo nagpapautang at siya ang magbabayad. At papayag ba ang Diyos na may utang siya sa atin? Pinahiram mo. Hindi pa dumadating sa Kanya yung pinahiram mo, ibinalik na ng Diyos sa iyo. Because God will be no man's debtor. Hindi papayag ang Diyos na meron siyang pinagkakautangan. Kaya pag nagbibigay ka sa mahirap, para kang nagbigay sa Diyos. Pag nagbigay ka sa needy at sa deserving, parang ang Diyos na din ang binigyan mo. Hindi alam ng iba ang secret sa maluwag na buhay. Yung nagbibigay ka ng tama sa tama. Ulitin natin yon. Dapat nagbibigay ka at tumutulong ka ng tama sa tama. Responsible, wise, and godly lending is a ministry din. Dapat kapag tayo ay nagpapahiram o tumutulong, tingnan din naman natin saan kaya niya gagamitin. Is this a godly lending? Wise ba ito? Responsable ba ito? Baka mamaya bigay ako ng bigay, sa bisyo at luho lang pala ginagastos, samantalang pinaghihirapan ko ang ibinibigay at itinutulong ko sa kanya. Kaya dapat may wisdom din tayo sa pagtulong. Hindi porke mukhang kawawa, tutulungan na natin. Kasi may mga taong nagpapaawa talaga para lang makapang-isa ng kapwa. Mangungutang kunwari, pero wala naman talagang balak magbayad. Pagkatapos ikaw pang mahihiyang maningil. Kapag siningil mo, napakakunat magbayad, halos ayaw ka talagang bayaran. Hindi iniisip ng mga taong to na akala nila nakaisa sila. Pero pag nagkataon na kailangan na nila at it's between life and death, maaaring wala nang magpahiram sa kanila dahil masyado silang abusado. Ang babait nung nangungutang, pero nung bayaran na, ikaw pa ang masama. Kaya dapat responsable din tayo at godly yung pagpapahiram natin sa ating kapwa. At kung mayroon naman tayong pampahiram at inilalaan natin yun sa ganoong ministry, hindi na tayo kailangang daingan. Kung nagpautang tayo at hindi tayo nabayaran, remember that God had already advanced it to us, kaya nga tayo nakapagpautang. Ibig sabihin, hindi mo pa man napapautang si ganito o si ganyan, nabayaran na sa'yo ng Diyos. Maaring hindi sa pera, pero sa ibang paraan. Maaring sa good health, sa peace of mind, o sa iba pang aspeto ng iyong buhay. Ituring natin itong pagsusukli sa kabutihan ng Diyos, ang pagtulong sa kapwa na deserve na tulungan. God bless us all.